Ang muling pagsilang ng walang pangalan na Diyos. Please subscribe, like and share po, thank you. And also please donate po kahit magkano lang basta galing sa puso. Kabanata 11. Nakaupo sa tabi ng pond sa gitna ng library, agad na sinimula ni John ang pagbuhos ng mga librong tinulungan ni libro na makuha niya. Kahit kailan hindi photographic ang alaala ni John, ipinagmamalaki pa rin niya ito. Kung naiintindihan niya, sa anumang punto, ang isang paksa, malamang na hindi niya ito makakalimutan. Ito ay isang bagay na malaki ang naitulong sa kanya sa mortal na mundo kung saan madalas niyang ginugulo ang karamihan sa kanyang mga araw sa pagcoding. Iyon ay sinabi, ito ay dinala sa isang bagong antas gamit ang pamamaraan ng bilis ng pagbabasa. Sa paggamit ng pamamaraan ng pamilya Sapientia, naunawaan ni John ang kalooban ng mga aklat na gusto niyang basahin nang hindi man lang binubuksan ang pabalat. Ito ay mahalaga sa isang mas malalim na pag-unawa kaysa sa maaaring makuha sa pamamagitan ng normal na mga pamamaraan. Dahil dito, nakaukit sa utak niya ang mga natutunan niya. Hangga't isinasanay niya ang mga ito, malamang na hindi niya mawawala ang kaalamang ito. Kung siya ay makakakuha ng isang paraan ng paglilinang, ang kanyang kapasidad na gamitin ang pamamaraan ay tataas. Maaari pa nga niyang mapabilis ang pagbabasa ng maramihang mga high-level na aklat sa isang pagkakataon. Namangha si John sa kaalaman na kanyang natatamo. Pinayagan ng Array Alchemy ang napakaraming bagay, mula sa pag-set up ng proteksyon at mga hanay ng pagpatay hanggang sa paghugpong ng mga simpleng halaman upang bumuo ng mga mas komplikado. Kahit isang aspeto ay nakikita sa walang katapusang mga posibilidad. Halimbawa, sa siyentipikong pagsasalita, ang grafting ay ginagamit ang mga espesyal na paraan upang pagdugtong-dugtungin ang DNA ng iba pang mga halaman upang bumuo ng isang bagong halaman na nagbabahagi ng mga katangian ng nagrafted na DNA, o maging ang paglikha ng lahat ng mga bagong katangian na hindi ibinahagi ng alinman sa mga halaman na ginamit upang lumikha nito. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga pamamaraan ng Martial World, ang bagong halaman ay magiging available kaagad ng walang paglago o oras ng paghihintay. Malinaw, ang paghugpong ay isang solong konseptong nakabatay sa alchemy. Ito ay dahil naganap ito ng kaalaman sa mga formasayon upang masira at mapaghalo ang mga mahalagang ligtas. Gayunpaman, ang mga Formation Master ay malinaw na hindi kailanman nagkaroon ng anumang gamit para sa mga halaman. Mas binuo sila sa mga konsepto ng Feng Shui at kabisado kung anong mga simbolo ang maaaring baguhin ang mga batas ng universo sa isang may hangganang espasyo. No wonder kung bakit walang gustong sumali sa paksayo na ito. Ang pagiging komplikado ay walang hangganan. Sa teoryang, mayroong isang walang katapusang dami ng kaalaman na makukuha, na hindi mahihirapan ang sinumang regular na mag-aaral ay hindi kailanman mararamdaman na gumawa sila ng anumang tunay na pag-unlad. Pero napangiti lang ito kay John. Noon pa man ay kinasusuklaman niya ang biology, ngunit ang pananaw na ito ay ganap na bago at nakakaintriga sa kanya. Nagsindi ito ng apoy sa ilalim niya na naramdaman lang niya noong nagsasanay siya o nakaupo sa likod ng screen ng computer. Pero may isang bagay na lalong nagpa-excite kay John. Maaaring hindi niya kailangang basahin ang mga aklat sa pinakamataas na antas ng aklatan. Nalaman niya na ang paraan para sa paglalapat ng mortal na kaalaman sa mundo sa Martial World ay walang hangganan. Ang mga tinatawag na common grade na mga halaman. Kahit papaano ang lower common grade ilk, ay matatagpuan sa mortal na mundo. Mahirap itong gawin para sa iba pang Array Alchemist dahil wala silang kaalaman sa mundo ng tao na mayroon ako. Dagdag pa, ang kaalaman na wala ako, tumingin si John sa kanyang kambal na pilak na pulse heiress na may nasa sabik na kinang sa kanyang mata. Maaari kong laging hanapin ito. Ang kaisipang ito ay nagbigay kay John ng bagong antas ng pangunawa. Parehong may sariling pakinabang ang martial at mortal na mundo. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit nawala ng enerhiya ang kanyang mundo, buti na lang makatulong pa rin sa kanya ang kanyang mga karanasan. Dahil gusto nilang maliitin ang mga karaniwang tao, gagamitin niya ang kanyang karaniwang kaalaman para umangat. Bago pa man napansin ni John, 2 araw na ang lumipas bago niya natapos ang bilis ng pagbasa sa daan-daang libro tungkol sa mga karaniwang halaman. Ito ay noong napansin ni John ang isang problema sa kanyang paraan ng mabilis na pagbasa.
Nasa akin ang lahat ng kaalamang ito, ngunit hindi ito organisado. Para bang kung may gusto akong maalala, kailangan kong ipikit ang aking mga mata at, muling basahin, ang daan-daang volume na napagdaanan ko upang mahanap ang sagot. Hindi ito maganda. Ang kaalamang natamo ko ay walang silbi tulad nito. Frustrated, dinala ni John ang mga libro pabalik sa wooden desk sa set ng 10. Sayang ang 2 araw. I'm tired as all hell and I smell horrible. Matagal nang hinubad ni John ang dati niyang hindi naka-button na sando at pinalitan ang kanyang naka-roll up na maong para sa isang pares ng gray na pawis, ngunit hindi pa rin siya komportable. Tumangala si John habang kumikislap ang monitor. Mukhang pagod ka, pinitik ni Libro ang ilong, muntik na kitang maamoy mula rito. Magpahinga ka na. Hahayaan kitang dalhin ang mga libro sa array theory. Pinisil ni John ang kanyang pulso, pagod na sumagot. Gumawa siya ng bagong folder na tinatawag na array theory, at inilagay ang iba pang hanay ng daan-daang mga libro sa kanyang storage band. Ano ang isang kawili-wiling aparato? Parang hindi masyadong efficient. Gumisi si Libro. Oo. Sigurado akong alam mo kung anong mga problema ang nararanasan ko, meron ka bang solusyon? Sa mga tuntunin ng iyong pangangailangan para sa pahinga at shower, ang mga iyon ay hindi malulutas hanggang sa maabot mo ang isang mas mataas na antas ng paglilinang. Napakahina pa rin ang kapasidad ng iyong utak para hindi magpahinga. Sa mga tuntunin ng pamamaraan ng bilis ng pagbasa, sigurado akong malalaman ito ng isang henyong tulad mo. Ngumiti si Libro ng nakakaloko. Di ko lang maibigay sa kanya ang lahat ng sagot, ito naman kasi ang secret technique ng pamilya ko. Kung hindi ako crystal glasses level, matatakot akong mapatay dahil naisipan kong ibigay sa kanya ang technique na ito. Ang tanging saving grace ko lang ay hindi ko naibigay sa kanya ang buong technique. Napabuntong hininga si John. Fine, I guess. Salamat sa iyong tulong, malamang na magiging mas mahirap ito kung wala ka. Bahagyang nagulat si Libro sa taos-pusong pasasalamat ni John, ngunit itinuloy niya ito habang pinagmamasdan si John na tumungo na patungo sa kanyang dorm room. Sa itaas na palapag ng gitnang haligi, nagpulong ang mga ulo ng pamilya sa isang maluwang na opisina. Nagpapaalaala sa bulwagan ng seremonya, ang silid ay napuno ng madilim na liwanag. Ang isang lugar ng apoy ay nagngangalit sa kanina, kumukutitap na malambot na mga baga na nagbibigay liwanag sa madilim na silid. Natakpin ng mga kurtina ng maroon ang malalaking bintana, na umalangaw-ngaw sa madilim na sahig na kahoy. Bahagyang itinago ng isang malaking mesa ang figure ni Potty Aneva habang nakatalikod siya sa iba pang mga ulo ng pamilya at papunta sa mga nakatikip sa bintana. Ang iba pang mga ulo ng pamilya ay nakaupo sa mga itim na sopa na nakapalibot sa furry place, hinayaan ang katahimikan na maghari sa silid. Kabanata 12. Si kami ang unang nagsalita, nababalot ng galit ang kanyang mga salita. Hindi ko hahayaang tumayo ito. Hindi pa rin gumagaling ang anak ko. Ang pagwawalang bahala sa sakit na kanyang naranasan, ang gastos ng gamot na kailangan upang matiyak na ang mga sugat na ito ay walang epekto sa kanyang hinaharap ay astronomical. Huwag kang padalos-dalos kami. Kung hindi sinubukan ng iyong anak na patayin ang karaniwang tao, hindi siya kailanman magdusa, maunawain ngunit matatag ang boses ni Potty Aneva. Hindi niya maaaring hayaang lumala ang galit ni kami. Wala akong pakialam. Kailan pa kailangan ng pamilya kami ng pahintulot na pumatay? Pagbabayaran niya ang kahihiyang ito. Nagsalita si Duko. Huwag kalimutan kung bakit siya nakakuha ng kota para mag-perform in the first place kami. Maaaring pangkaraniwan ang mga bata dito, ngunit malaki ang halaga niya sa mga karaniwang tao. Sa totoo lang, sikat siya sa mundong mortal. Kung malaman nila na siya ay pinatay, at lalo na sa lalong madaling panahon pagkatapos na dumating sa amin, ito ay magsisimula ng isang digmaan. Tama si Doko, may iba pa tayong issues na dapat harapin. Ang pakikipagdigma sa mga karaniwang tao ay hindi natin kayang bayaran, at tila alam ito ng batang lalaki. Dagdag pa, kung isa sa alang-alang ang mga mapanganib na misyon na pinagdadaanan ng mga estudyante ng Focus Academy mula ika-4 na baitang pataas, baka natural lang siyang mamatay. Nagsalita si Bai bilang pagsang-ayon.
Napuno ng mahinang tawa ni Sapientia ang silid sa pag-asang maputol ang tensyon. Mula sa kung ano ang maaari kong makuha, ang batang ito ay maaaring hindi patuloy na maging karaniwan ng matagal. Aniya bilang tugon sa komento ni Duko. Nakikita ko na ang aming residenteng librarian ay nagkagusto na sa kanya. Ano? Lalong tumindi ang galit ni Kami. Ang kahalagahan ng library sa paaralang ito ay hindi maaaring maliitin. Kung kahit papaano ay nakuha ni John si libro sa kanyang tabi bilang isang tagapayo o kaibigan, ang kanyang pag-unlad ay magiging mas mabilis. Huwag mag-alala Kami, hindi labagin ni libro ang mga patakaran ng akademya. Bagamat, tila binigyan ng anak ni Potianeva ang batang lalaki ng akses sa unang 600 na antas sa loob ng ilang oras. Nanigas ang ama ni Delia sa mga salitang ito. Nakahinga ng maluwag si Kami. Walang makakagawa ng anuman sa loob lamang ng ilang oras, kahit na may akses sa 600 na antas. Hindi naman ako magaan ng loob kung ako sayo. Parang isa sa mga teknik na natutunan niya ay ang speed reading technique ng clan ko. Natuto. Huwag mo kaming paglaruan Sapientia. Sabi mo ilang oras lang siya, what do you mean natutunan? At ganoong mataas na antas na pamamaraan iyon. Sabi ni Storm na bumasag sa kanyang katahimikan. Mga ad ng pop future. Napabuntong hininga si Sapientia. Mukhang medyo may affinity siya sa techniques ng clan ko. Alam mo ang mortal na mundo ay palaging nabighani sa akin. Ang kanilang kapasidad para sa pag-iisip at pagsasaliksik ay sa kanilang mga paraan ay pa sa ating sarili. Humigpit ang mga kamao ni Kami. Sa totoo lang, tila kakaiba para sa mga eksperto sa kanilang tangkad na labis na nag-aalala sa isang batang lalaki. Gayunpaman, mayroong napakahigpit na mga bawal sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng martial at mortal na mundo. Ang ceremonial talent check na pinahintulutan nila sa mortal na mundo kada 5 taon ay hindi kailanman sinadya upang aktwal na magkaroon ng anumang mga talento. Hindi nila maintindihan kung paano lumipas si John. Umalangaw-ngaw ang boses ni Potianeva. Ang mas malalaking alyansa ng paaralan ay naglalagay ng labis na presyo sa amin. Maaaring mayroon tayong maraming promising henyo sa henerasyong ito, ngunit ang mga nakaraang taon ay mayroon lamang marahil 1 o 2. Kung gusto nating mabuhay ang paaralang ito, at sa gayon ay matiyak ang kinabukasan ng ating mga pamilya, hindi natin dapat ipagtabuyan ang mga henyo. Ang bata ay matalino. Hindi naman siya mahihirapan malaman na may iba pang paaralan na handang mag-recruit sa kanya. Mga paaralan pa, handang huwag pansinin ang mga bawal. Iminumungkahi ko na lumayo tayo sa isang plano na pigilan siya mismo. Ang mga mag-aaral ng paaralang ito ay magiging higit pa sa sapat para gawin iyon. Sa ganoong paraan, kung magtagumpay siya sa kabila nito, mayroon kaming isang henyo. Kung siya ay nabigo, pagkatapos ay naalis namin ang isang problema. Mayroon kaming iba pang mga bagay na dapat asikasuhin, tulad ng paghahanda ng mga henyo ng aming mga pamilya para sa Alliance Ranking Tournament at bagamat hindi sinabi ni Potianeva ang mga huling bahagi ng kanyang iniisip, alam na alam ng ibang ulo ng pamilya kung ano ang kanyang tinutukoy. Bukod dito, ang totoo ay kumilos lamang ang mga padre de pamilya laban kay John dahil ito ang pinakamadali at nagbibigay ng paraan. Kung nahihiya siyang umalis nang hindi nila kailangang ianggat ang isang daliri, ito na sana ang pinakamagandang senaryo. Wala silang paraan para hulaan na nakilala niya si Delia para bigyan siya ng access sa library, o kahit na matututunan niya ang natutunan niya sa maikling panahon. Nilamon ni Kami ang kanyang galit, piniling maniwala na ang kanyang anak ay makakapaghiganti. Habang humipa ang pressure sa silid, ang mga ulo ng pamilya ay tumango bilang pasya. Ito ay hindi katumbas ng halaga upang kumilos sa kanilang sarili. Alam nila na mapapabagal si John ang sarili niyang kakulangan ng mga hitsura. Sa katunayan, hindi man lang siya bibigyan ng disenteng cultivation technique dahil ang ipapakita sa mga darating na klase ay ang pinaka-basic at crude na bersyon na posible. Maging ang mga ulo ng pamilya ay hindi alam kung anong mga kalamidad ang naghihintay sa kanila. Ang alam lang nila ay ang kapangyarihan ay higit sa lahat. At sa ngayon, hindi pa sila sapat. Kabanata 13. Para sa mga nakabasa na kayo hanggang sa puntong ito, nagkamali ako.
Pinlano ko ang mga pagbabago ng nobelang ito upang isama ang MC na 16, hindi 13. Aksidenteng nakalimutang baguhin ito. Mula ngayon, si John ay 16 na taong gulang at 1.9 metro ang taas. Kinaladkad ang mga paa ni John sa sahig habang hinahabi niya ang mataong haligi. Sa pagkakaalam niya, may 6 na sub-pillars at isang center one. Ang bawat isa sa 6 na sub-pillars ay pinangalanan sa mga pillar families at maswerte lang si John na ma-assign sa isang dorm sa Pontianeva Pillar. Sana ay masyadong mabilis ito na maaari kong maiwasan ang maraming problema sa ngayon. Bukod sa sandaling ito ng pansamantalang kaluwagan, may iba pang gamulo kay John. Napakaraming estudyante, ganito ba talaga kalaki ang pamilya nila? Kung lahat sila ay talagang bahagi ng mga pamilya ng haligi, ito ay magiging mas mahirap kaysa sa naisip ko. Sa wakas ay nakarating si John sa kabilang bahagi ng haligi pagkatapos bumaba sa ibabang palapag. Ang malaking espasyo ay lumiit sa isang pasilyo na patungo sa isang lounging area. Isang lawa na kapareho ng nasa library ang nakapalibot sa gitna, habang ang ilang estudyante ay naglalakbay sa paligid nito sa mga magagamit na platform. Pagtingin sa tubig, parang hindi talaga tubig. Hindi ito gaanong pinapansin ni John noon, ngunit ang pond ay nagbigay ng ethereal na pakiramdam. Ang sangkap sa loob nito ay bumagsak at dumaloy, ngunit tila walang tunay na masa. Ito ay halos tulad ng isang gas kung minsan, at iba pang mga oras tulad ng isang likido. Ngunit, ang pinakatumutukoy nitong katangian ay ang gininto ang kulay nito. Ano ang isang kawili-wiling pond? Ito ay dapat na makita upang ito ay narito, ngunit ito ay tila totoo, naisip ni John sa kawalan ng ulirat. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gilid at iniunat ang kamay para isawsaw ito. Anong ginagawa mo? Nawala sa ulirat si John nang makita ang isang matangkad na babaeng mapula ang ulo na ang mga kamay ay nasa hubog na balakang. Ang pag-agos ng masikip na katad ay agad na nagpalinaw sa kanyang maulap na paningin. Sinusubukan mo bang patayin ang sarili mo? Malinaw na wala kang cultivation at malinaw na wala kang nakikitang ibang tao sa paligid mo na humahawak sa agos ng enerhiya, ngunit sa palagay mo kaya mo unang taon na tulad mo. Siguradong sinusubukan mong talagang sumabog mula sa loob palabas. Dapat alam mo na ang panganib ng mga pond, ito ang unang itinuturo nila sa iyo sa orientation at dapat ito ay isang bagay na natutunan mo bago pa man pumunta dito. Sa katunayan, bakit hindi mo suotin ang iyong student-issued robe? Paano ang iyong emblem? Faction affiliation. Pumupunta ka rin ba dito? Tila hindi nakikinig si John, patuloy ang pag-scan ng kanyang mga mata sa malapot na babae sa kanyang harapan. Si John ay hindi kailanman naging isa sa anumang tunay na taktika, kasama ang kanyang kawalang gulang ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataon laban sa batang babae sa kanyang harapan. Iyon ay hindi kahit na nauugnay alang ang katotohanan siya ay nakasuot ng masikip na katad na maikling shorts at isang crop top. Sigurado akong natutuwa na dumating ako sa akademyang ito, sabi ni John habang sa wakas ay tumangala mula sa kanyang pagkatulala, hindi pinapansin ang katotohanang ang babaeng ito ay nangungulit sa kanya kahit na malinaw na hindi siya nakasuot ng uniforme. Heath, mahina ka pero may oras ka pang mag-isip ng mga walang kabuluhang bagay. Alisin mo ako sa iyong mga iniisip, sa tingin mo gusto ko ng isang lalaki na kaya kong talunin ng hindi iniangat ang isang daliri. Napuno ng sneakers ang lounge bilang isang grupo ng 3 lalaking estudyante na nakasuot ng dilaw na robe na nakapagpapaalaala sa tradisyonal na Chinese Changpao. Kailangan mo bang hawakan natin itong mahina, Ava? Naiinis na tumingin si Ava. Malinaw na hindi. Tila walang pakialam si John sa mga nangyayari habang patuloy pa rin sa pagngiti, bugbugin mo ako nang hindi nag-aangat ng daliri. Siguro nga. Pero, paano kung matalo kita? Sapat na ba iyon para kunin mo ako bilang iyong lalaki? Lumingon si Ava kay John at nagtaas ng kilay. Nagpatuloy si John na parang hindi ramdam ang 3 boys na nakatitig ng dagger sa gilid ng mukha niya. Hindi naman siguro diba? Bagamat wala akong masyadong alam tungkol sa paaralang ito, medyo sigurado ako na hindi ikaw ang pinakamalakas. Kung ang pagiging mas malakas kaysa sa iyo ang kinakailangan, hindi ba't magkakaroon ka na ng lalaki? Kaya bakit hindi mo pansinin ang aking kahinaan at makipag-chat sa akin?
Pati ang puot ng Three Boys ay napigilan habang naghari ang katahimikan sa lounge. Maya-maya ay may mga bulungan. Una sinubukan niyang magpakamatay gamit ang pond at ngayon ay ginugulo niya si Ava. May death wish ba ang batang ito? Siya ay bago, malinaw na hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ang tanga, sana nasiyahan ka sa halos isang dekada mong buhay. Sa init ng ulo ni Ava, baka mapatay ka niya ng personal. Hindi ang pinakamalakas, siguro. Pero dahil lang sa edad niya. Malinaw na sinadya niyang maging mas malakas kaysa sa kanya habang nasa kanyang grado. Sino siya sa tingin niya? Sa wakas, hindi na napigilan ng leader ng Three Boys at umaban. Ito si Ava Sicarius, she ranks amongst the top 1 of last year's juniors, and you dare flirt with her. Sino ka? Ano ang pangalan ng iyong pamilya? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Pinisil ni John ang kanyang mga palso. Isang metal na skateboard na walang mga gulong ang lumitaw, na nagpapahintulot sa kanya na tumalon dito. Pamatok siya sa hangin, hindi lang maabot. Naningkit ang mga mata ni Ava sa kuryosidad. Bagaman mahina siya, siguradong may mga bagay siyang kawili-wili. Maaaring siya ay masyadong matalino, si Darius ay hindi maglalakas loob na tumalon sa kanya habang siya ay nagpapusada sa pond. Kung nakaligtaan siya, nangangahulugan iyon ng kanyang kamatayan. Hindi lang yata siya isang gwapong mukha. Bumaba ka rito at lumaban na parang lalaki. Napasigaw si Darius sa galit. Ang totoo ay medyo naguguluhan siya. Hindi pa niya nakita ang device na hinugot ni John. Imposibleng lumipad ang mga cultivator hanggang sa marating nila ang maalamat na Essence Gathera Realm. Ngunit wala kahit isang eksperto sa kabuuan ng akademyang ito. Ang tanging exception ay ang mga beast tamers na nagkataong nagpaamon ng mga may pakpak na nilalang, ngunit dahil sa panganib ng ganoong bagay, tanging ang matataas na ranggo na beastmasters ang maglalakas loob na ipagsapalaran ang pagkuha ng isang hayop sa hangin dahil sa takot na mamatay. No thank you? Medyo galit ka at mahina ako, remember. Pero kung gusto ni Miss Ava na sumama sa akin, I wouldn't mind. Nakangiting sabi ni John. Isang malademonyong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ava nang may bumungad na letigo sa kanyang kamay, gusto sana kitang makasama, bakit hindi ka bumaba? Mukhang hindi siya masyadong masaya, nanginginig na naisip ni John. Hindi ko karaniwang ginagawa ang isang punto upang bigwan ang mga kagandahan, ngunit kailangan kong gumawa ng isang pagbubukod ngayon. Magkita tayo sa paligid ni Little Ava. Baka sa mukha ni Ava ang pagkadismaya. Sino ang tinatawag mong maliit na Ava? Iniladlad ang kanyang letigo gamit ang isang matikas na kisap mata, bumaril siya ng isang sinag ng enerhiya ng direkta sa paatras na likod ni John, ngunit, bago ito makarating sa kanya, nagpadala ito ng mga ripple sa isang translucent na kalasag ng enerhiya. Yung letigo, parang may mali. Sa isip ni John. Tama ka sa pagkabalisa kapag tinawag kitang maliit na Ava, malaswang ngumiti si John, hindi sinasadyang sumulyap sa dibdib ni Ava. Tila maaari nitong i-pop ang tahi ng kanyang leather crop top anumang oras. Si Big Ava ay tiyak na mas apropos, sigaw ni John habang siya ay pumasok sa isa pang pasilyo, mabilis na nakasakay patungo sa kanyang silid. Pamawa sa dibdib ni Ava ang mga agos ng pula, habang hinahabol siya ng hininga sa galit. Tuturuan ko siya ng leksyon sa lalong madaling panahon. Isang malamig na hangin ang nagpang-inag kay John habang lumilipad. Iyon ay masyadong malapit, sa kabutihang palad ang proteksyon na binuo ko sa board na ito ay magagawang ihinto ang enerhiya na ginagamit nila, o kung hindi, ako ay screwed. Ang hoverboard na ito ay isa sa mga personal na imbensyon ni John. Ang kalasag ng enerhiya ay talagang sinadya upang pigilan ang mga labi at hangin mula sa pag-apekto sa kanya kapag siya ay lumipad sa mataas na bilis, ngunit ngayon ito ay nagligtas sa kanya mula sa pinsala. That aside, parang may ibang pamilya dito sa school. Pero, ang pinakamahalaga, parang na-miss ko ang orientation, kaya wala akong ideya kung ano ang nangyayari. Damatli bro, dapat may sinabi ka. Siguro ang katotohanan na ang isang pond na walang mga label ng babala ay maaaring pumatay sa akin ay isang magandang tip na ibigay.
Pagkatapos ng ilang sandali na naghahabi ng walang patutunguhan at matiyak na walang sumusunod sa kanyang silid, sa wakas ay huminto si John sa isang hilera ng mga metal na pinto. Matapos mahanap ang angkop na may label para sa kanyang sarili, inilabas niya ang kanyang card sa isang panel bago pumasok. Isang dagat ng asul ang sumakit sa kanyang sentido nang muli niyang nakita ang kanyang sarili na nakatingin sa malalaking panel ng salamin na nakaharap sa focus lake. Ang silid ay desente ang laki sa halos 20 metro kwadrado. Mayroong isang kama, isang platform ng pagninilay-nilay, isang aparador na itinayo sa gilid habang, pati na rin ang isang walang laman na aparador ng mga aklat. Tuwang-tuwa si John nang matagpuan niya ang mga puting damit na nakalatag sa kanyang kama. Kamukhang kamukha nila ang mga damit ng 3 batang lalaki kanina bukod sa kulay. Marahil ay sinumpa niya si libro ng kaunti. Inilabas ni John ang isang maliit na metal na disk at inihagis ito sa kanyang pintuan, dapat protektahan ako nito pansamantala. Kahit na mahanap nila ang aking silid, hindi sila dapat makapasok. Inihagis ni John ang kanyang mga damit sa aparador habang naglalakad papunta sa isang pinto na hindi pa niya natutuklasan. Sa loob, nakita niya ang isang banyo na siya ay lubos na nasisiyahan. Pagkatapos niyang maligo, umupo siya para isipin ang mga nakaraang pangyayari. Ang pinakanaging trigger sa kanya ay ang lawa. Ito ay kakaiba, kahit na sa lahat ng mga pangunahing aklat na nabasa ko, walang anuman tungkol sa isang puno ng enerhiya na lawa. At kahit na mayroon, bakit nahawakan? Ipinapalagay ko na maaaring dahil sa isang pagdagsa ng enerhiya na hindi kakayanin ng aking katawan. Ang katotohanan ng bagay ay hindi malayo sa kung ano ang naisip ni John. Maaari mong simulan alang ang enerhiya sa kuryente, maliban sa kasong ito bilang isang mas mataas na antas ng katawan ng tao at hindi metal. Kung hinawakan ni John ang lawa ng walang sapat na pagtatanim upang mahawakan ang pagdagsa ng enerhiya, siya ay sumabog na katulad ng isang piraso ng metal na umiinit dahil sa sobrang agos. Kinilig si John nang maisip niya ito. Mukhang malapit na akong mamatay ngayon. Kailangan kong maging mas maingat sa hinaharap. Kailangan ko ring magpasalamat sa kanya ng maayos. Isinasantibi ang kanyang pagkamausisa sa lawa at sa pinanggalingan nito, nagsuot si John ng komportibleng gray na sweatpants at bagong puting kamiseta. Hindi nagtagal, lumundag na siya sa kama at nakatulog ng mahimbing. Kabanata 14. Umiwas ng tingin si libro sa monitor ng computer at bumaantong hininga, ito ay magiging napakahabang daan para sa kanya kung pipiliin niyang magpatuloy. Tito, bakit ang puhunan mo? Mas nauunawaan mo ang paghahati sa pagitan ng mortal world at cultivation world kaysa sa iba. Imposibleng magtagumpay siya. Ang katotohanang maaari pa siyang pumunta dito ay sapat na isang himala, hindi na tayo makakaasa pa. Kung nandoon si John, mapapansin niya na ang nagsalita ay si Pertinaces. Kasalukuyan niyang binibigyan ng kakaibang tingin ang kanyang tiyuhin. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang interes ni Tito sa John na ito. Siyempre, personal na nasaksihan ni Pertinaces ang pagganap ni John noong araw na iyon. Ngunit, pagkatapos ng mahinahong pagsusuri sa nangyari, napagtanto niya na ang tagumpay ng pagkatalo kay Mayumi ay tiyak na hindi na matutulad. At, gayon din, napagpasyahan din niya tulad ng ginawa ni John na ang huli ay hindi maaaring mag-ikot sa isang piano kahit saan, tama ba? Hindi siya eksaktong mali sa kanyang pagtatasa, ang mortal world at ang martial world ay nagbahagi ng parehong planeta, bawat isa sa kanilang sariling bahagi, ngunit maaari rin silang mula sa dalawang ganap na magkaibang mundo. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang mortal world ay walang anumang kultibasyon ng enerhiya, kaya ginagawa itong walang halaga sa kanilang mga mata, ang mga mortal ay naalis na sa kanilang buhay noon pa man. Sino ang nakakaalam kung paano nagawa ni John na gisingin ang isang maliit na kakayahan upang linangin? Pertinaces, gaano katagal mo natutunan ang speed reading technique? Sa halip na sagutin ang tanong, tinanong ni libro ang isa pa sa kanyang sarili. Wala pa. Bakit mo itatanong sa akin yan, Tito? Alam mo na ang mga miyembro ng pamilya sa antas ng kristal lamang ang nakakabisado sa unang antas ng pamamaraan. Malinaw, hindi ko pa naabot ang antas na iyon, lalo na't hindi pinagkadalubhasaan ito.
Dapat mangasar ka sa iba kung naiinip ka. Ang pertinasis ay palaging ganito. Siya ay isang napaka-by-the-books type of person. Hindi man lang siya nahiya habang nagsasalita, basta-basta na lang sinasabi ang katotohanan. Inabot si John ng wala pang isang oras upang maabot ang isang paunang pag-unawa sa antas, at iyon ay dahil lamang iyon ang tanging bahagi ng pamamaraan na ibinigay ko sa kanya. Kung nasa pamilya namin siya, crystal level na siya. Ano? Kulat na napatingin si Pertinasis sa kanyang tiyuhin. Tila nasiyahan si Libro nang makita sa wakas ay nagpapakita ng kaunting emosyon ang kanyang stoic na pamangkin. Hindi siya kumilos sa kanyang edad. Isang mahinhin na babae sa sulok ng monitoring room ang tumangala mula sa kanyang libro. Nakaban ang kanyang morenong buhok, kumikinang ang kanyang mga gintong mata sa kanyang carbon-framed glass. Nakasuot siya ng cheongsam na isang magandang purple na may puting lirio. Napakapit ito sa kanyang mga hita, binabalangkas ang kanyang perpektong figure. Puno ang kanyang mga labi, pininturahan ng matingkad na pula na umakma sa kanyang maputing balat. Ang kanyang kagandahan ay, walang alinlangan, na lampas sa mga salita, na para bang ang kanyang presensya lamang ay naglagay ng hindi masasabing presyon sa mundo sa kanyang paligid upang sumamba sa papuri. Pero kahit papaano, tila napurol ang dilag na ito dahil sa medyo mapatla nitong hitsura. Nagsalita ang malumanay na boses ng dalaga. Pinigay mo ang teknik sa kanya, uncle. Nang marinig ang ganoong tanong, hindi napigilan ni Libro na bahagyang mamula. Ginawa ko. Nahihiya akong sabihin na ang dahilan lang ay dahil hiniling niya ito. Natagpuan ko na lubos na kahanga-hanga na ang isang tao na hindi pa nakipag-ugnayan sa mundo ng militar ay magagawang ipagpalagay na umiiral ang gayong pamamaraan, kaya binigyan ko siya ng pagkakataon. Hindi ko akalain na malalampasan niya talaga ito sa maikling panahon. Ang kanyang talento ay kahanga-hanga. Baka hindi masyadong natutuwa si Itay tungkol dyan, malumanay na sagot ng batang babae na naka-purple. Haha, hindi pa kita nakitang nag-aalala tungkol sa isang batang lalaki, mahal kong Madeline. Tila hindi masyadong nahiya si Madeline sa mga sinasabi ng kanyang tiyuhin. Bahagya lang siyang ngumiti, ang kanyang aura ay parang hamog. Hindi tulad ng kanyang nakababatang kapatid na si Pertinasis, siya ay may kalmadong uri ng ugali na hindi natatakot na buksan ang sarili sa mundo. Isang mahinang tawa ang napuno ng kwarto. Lagi kang mahilig maglaro ng matchmaker, tito. Pero, syempre, wala akong ibang gustong makita kundi ang mga magagandang pamangkin kung may karapat-dapat na lalaki. Mga pamangkin. May isa ka pa ba? Natatawang sabi ni Madeline. Misteryosong tumingin si Libro, mukhang interesado rin sa kanya ang ating munting prinsesa na si Delia, at ang munting fox na si Miying. Si Delia, nakaupo sa tapat ni Madeline at sa tabi ni Miying ay tumingin sa paligid. Huwag kang magbiro ng ganyan, Tito Libro. Magkaibigan lang kami. Pumadjejek si Miying habang patuloy na kinakalikot ang kakaibang compass na nasa harapan niya. Napatingin si Madeline sa kanila na nagtatanong. Huwag mo akong tignan ng ganyang ate, paano ako makakasama ng lalaking mas mahina sa akin? Dapat tayong manindigan bilang pantay-pantay, kahit papaano. Tumatakbo sa paligid, naghahabol ng mga palda na ganyan ng walang sariling kapangyarihan. Nakakaawa naman. At saka, kahit na ganoon siya kalakas, wala akong interes sa ganoong bagay, Delia said, rolling her eyes. Nag-click si Libro sa kanyang dila. Hindi ko alam kung tama ka sa Delia na iyon. Ang paghabol sa mga palda ay ang paraan ng lahat ng mga lalaki, ang ilan ay may higit na katapangan kaysa sa iba. Ngunit, hindi lahat ng tao ay maaaring gumugol ng maraming araw sa paglilibing sa kanilang pag-aaral. Lalo na hindi sa isang mortal na katawan. Natigilan si Delia, ang whetstone na ginagamit niya para putulasin ang kanyang espada ay nagpalabas ng malutong na tunog ng metal. Nakangiting alam ni Libro, kung hindi muna siya mamamatay, baka hindi ka mas malakas sa kanya ng matagal. Narinig ninyong lahat, maaari sana niyang kunin ang bahagyang inihanda ng mga pillar heads para sa kanya nang nakababa ang ulo at nakasara ang bibig, ngunit hindi niya ginawa. Determinasyon talaga ang kailangan mo para maging matatag. Ang mga mata ni Miying ay kumikinang sa interes. Mas kilala niya ang kanyang kaibigan kaysa sa iba at alam niyang medyo nagalit din si Delia para kay John.
Ngunit, pagdating sa usapin ng martial world, wala ring ibang tao na higit na nakaintindi sa kalupitan nito kaysa kay Delia. Kailangan mong maging tapat sa iyong sarili, alam mo na ikaw ay isang malambot. Tinisikap mong maging isang taong hindi mo gusto mula nang mawala ang iyong ina, masakit sa akin na ang magagawa ko lang ay manood sa gilid. Marahil ang pagtaka sa bagong relasyon ay eksaktong hindi mo kailangan. Napaisip si Mei-ying sa sarili. Ito ay medyo nakakalito. Tila ang isa na mukhang pinakabata sa kanila ay marahil ang pinakamature. Lumingon si Libro sa isang monitor na may pag-iisip sa mukha. Static lang ang nakita niya. Ang panghihimasok ay hindi tumitingin sa kanya na makita sa silid. Mukhang medyo kawili-wili ang kanyang teknolohiya. Sana okay lang siya. Curious na pinagmasdan ni Madeline ang iilan na nararamdaman sa kanya. Ang kanyang kapatid sa dugo, dalawang batang babae na nakita niya bilang kanyang sariling maliliit na kapatid na babae, ang kanyang dugong tiyuhin. Ang bawat isa sa kanila ay kahit papaano ay nag-iisip tungkol sa isang mortal na batang lalaki na ngayon ay lumitaw sa kanilang buhay. Logically, siya ay dapat ay walang higit pa sa isang blip, ngunit siya ay mayroon na tulad ng hold sa kanila. Hindi niya maiwasang ma-curious. Iniisip niya kung mag-cross ang landas niya sa John sa chero na ito. Kabanata 15. Pumikab si John, dahan-daang bumukas ang kanyang mga mata sa malawak na asul ng Focus Lake. Kailangan niyang aminin na medyo maganda ang tanawin dito. Nadama niya na dapat talagang mangyari ang kanyang mortal world ang pagbuo ng mas maraming istruktura sa ilalim ng tubig na tulad nito. Sa pag-alala sa mga pangyayari nitong nakaraang araw, nanlamig ang tingin ni John. Kung ang ibang nakakilala sa kanya bilang palda na humahabol sa Joker ay nakita siya ngayon, mahirap sabihin kung makikilala siya ng mga ito. Pagtalon mula sa kama, tila naglaho ang lamig sa mga mata ni John habang pinagsalikop ang mga kamay. Sobrang gutom na ako. Matapos maligo ng mabilis, nagpahid si John ng ilang itim na pawis at bagong puting tea. Pinahiran niya ang kanyang mga pawis hanggang halos kalagitnaan ng guya pagkatapos ay bumalik sa kanyang kama. Sa pag-flick ng kanyang mga palso, siya, sa bilis na pinapayagan ng kanyang mga kamay, ay naglabas ng 1 linggong halaga ng pagkain at nagsimulang kumain. Maya-maya pa, tinapik ni John ang kanyang tiyan at naglabas ng kasiyahang dumighay. Paatros siyang bumagsak sa kanyang kama, nakakaramdam ng panibagong sigla. Sis, unang-una, kailangan kong malaman kung paano ayusin ang problema sa speed reading technique na ito bago basahin ang mga aklat sa array. Inaasahan ko na hindi ibinigay sa akin ni Libro ang buong pamamaraan, kung ang pamilya sapient ay napakamapagbigay, hindi nila pipilitin ang lahat ng pananaliksik ay nasa ilalim ng kanilang pangalan. Not to mention, hindi ko sana makikita ang napakaraming estudyante na nagbabasa ng mga libro sa normal na paraan sa library. Walang paraan si Libro para malaman na makikita ni John sa pamamagitan niya ng ganoong simpleng kaltas. Sino ang nakakaalam kung ano ang magiging reaksyon niya kung alam niya? Itinulak ni John ang sarili at pinag-cross ang kanyang mga paa, nagninilay-nilay sa bagay na iyon. Nasanay na siya sa pagmumuni-muni dahil sa kanyang ama. Ang kanyang matanda ay palaging matigas at tahimik, ang uri ng militar na tila hindi marunong ngumiti. Ngunit, marami na siyang itinuro kay John bago siya mamatay, mga bagay na hindi makakalimutan ni John. Siyempre, medyo may mga bagay din na hindi pinansin ni John. Ang kanyang ama ay isang tao na palaging binibigyang diin ang kahalagahan ng hierarchy at pakikinig sa iyong mga nakatataas. Sa kasamaang palad, ang kanyang anak na lalaki ay masyadong malakas ang ulo upang simulan ang paggawa ng alinman sa mga iyon. Hindi nagtagal matapos simulan ni Leonel ang kanyang pagmumuni-muni ay may napagtanto siyang isang kamangha-mangha. Kakaiba iyon. Ang mga librong nabasa ko ay tila organisado tulad ng mga karaniwang alaala. Huwag mong sabihin sa akin na ang tulog ang sagot, walang saysay iyon. Maraming posibilidad ang naisip ni John. Nagkaroon ba siya ng breakthrough sa cultivation? Ang pamamaraan ba ay naglaan lamang ng oras upang magkaroon ng tamang epekto? O baka naman tulog talaga? Ngunit hindi niya nakita ang alinman sa mga sagot na angkop. Ang pamamaraan ng bilis ng pagbasa, mula sa pagkaunawa ni John, ay isang mababang antas na pamamaraan ng kaluluwa.
Ang mga diskarte sa mababang antas ng kaluluwa ay mas komplikado kaysa sa regular na enerhiya o mga pamamaraan ng paglilinang ng katawan dahil ang kaluluwa ay isang palaisipan para sa marami sa mundo ng martial arts. Ang pag-iisip na iyon lamang ay tila nag-aalis ng posibilidad ng isang pambihirang tagumpay sa paglilinang na nagre-resulta sa kanyang mas organisadong memorya ng mga halaman. Ang kusang pagbagsak ng kaluluwa. Kung naisipan pa ni John na banggitin ito, pagtatawanan siya kahit sa ang kwarto. Ang lahat ng mga palatandaan ay tumuturo patungo sa pamamaraan na nangangailangan lamang ng oras, ngunit may isang bagay na nagsasabi kay John na hindi ito ganoon ka-simple. Ang isang hindi kumpletong pamamaraan ay hindi mahahanap ang sarili ng buo, at iyon ang pangunahing problema. Ipinapalagay ni John na ang isyo ay nagmula sa hindi kumpletong pamamaraan, kaya bigla itong naging perpekto ngayon ay kakaiba lamang. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, nagpasya si John na huwag sayangin ang mga hindi kinakailangang pag-iisip sa isang bagay na wala siyang sapat na impormasyon, isa pa sa mga turo ng kanyang ama. Kaya, nagpasya siyang simulan ng bilis ng pagbabasa ng mga libro sa mga arrays upang masubukan pa ang pamamaraan. Marahil sa pagkakataong ito ay makikita na niya kung anong mga pagbabago ang maaaring mangyari at magkaroon ng mas magandang conclusion. Daan-daang libro ang lumabas sa kwarto ni John. Matapos maabot ang una, nanginig ang kanyang katawan sa isa pang nakakagulat na natuklasan. Ito, mas mabilis ito kaysa dati. At, bahagi na ito ng aking mga alaala. Namangha si John at mayroon siyang lahat ng karapatan. Ang dahilan kung bakit siya nagsimula sa mga aklat ng halaman ay dahil ang mga ito ay mas simple, at higit na hindi tungkol sa mga teorya at abstract na mga konsepto. Itinuro lamang ng isang libro sa mga halaman ang mga natatanging katangian ng mga halaman, kung ano ang maaaring gamitin para sa, at kung anong mga katangian ang gusto o iwasan mo kapag inihahalo ito sa ibang mga halaman. Ang mas komplikadong mga libro ay nakadetalye lamang ng impormasyon ng halaman sa antas ng cellular upang bigyan ng isang array alchemist ng pinakamalalim na pangkalahatang ideya na posible. Sa katunayan, ito ang pinakamahalagang aspeto ng paghawak sa paghugpong ng halaman. Ngunit, ang teorya ng array ay maraming beses na mas komplikado. Ito ang madalas na dahilan kung bakit walang tunay na array alchemist sa Focus Academy. Hindi lamang ang mga konsepto ay lampas sa saklaw ng kung ano ang naiintindihan ng karamihan, nalaman lang ni John na mayroon itong nakakabaliw na mga kinakailangan para sa kaluluwa at nangangailangan pa ng isang katangiang wala sa karamihan ng mga martial artist, ang aurora. Ito ay ang lahat upang sabihin na dahil ang array theory libro ay mas komplikado, ito ay dapat na siya ay mas matagal upang makakuha ng sa pamamagitan ng isang solong libro. Ngunit, kahit papaano, inabot siya ng wala pang 1 minuto. Sa kasamaang palad para kay John, kahit na ito ay dapat na magandang balita para sa kanya, ang impormasyon tungkol sa tinatawag na aurora na ito ay bago sa kanya. Damit, kung alam kong ang array theory ay may ganitong mahigpit na mga kinakailangan, pinili ko ang isa pang pangkat. Ang paggising sa kalokohang ito ng isip ay nangangailangan ng napakaraming mapagkukunan. Kung mayroon akong ganito kalaking pera, hindi ako sasali sa isang sira-sirang paksayon. Maglalakbay ako sa martial world na naghahanap ng pinakamahusay na paraan ng paglilinang. Halos maramdaman ni John na magpalipat-lipat ng mesa. Habang nalaman niya ang tungkol sa mind's eye, mas gusto niyang lumuha. Ang mata ng isip na ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang, nadagdagan ng insight sa mga kalooban, access sa isang sixth sense, na upgrade na katalinuhan, hindi banggitin, ito ay gagawin mas madali ang paglilinang ng kaluluwa. Siguro balang araw ay makakapag-triple ako ng kaluluwa, katawan at enerhiya. Biglang natigilan si John. Sapat. Hinampis ng kamay ni John ang noo niya, I am such an idiot. Mata ng isip, paglilinang ng kaluluwa, ang aking hindi maipaliwanag na pagtaas ng pagtaas sa bilis ng pagbabasa ang pamamaraan ay biglang naging buo. Baka. Lumunok si John sa mga tambak ng mga libro, na tila naghahanap ng isa sa partikular. Eto na, hawak ni John ang isang libro na tinatawag na Awakening Your Aurora for Dummies. Umiling si John, parang ang martial world ay nagnanakaw din ng mga bagay mula sa mundo ng mga tao.
Medyo nalito si John noong una sa pamagat, ngunit pagkatapos ay nalaman niya pagkatapos ng mabilis na pagbabasa ng libro na ang mata ng isip ay isang kolonya na termino para sa aurora, sila ay nagpapalit. Hinati ang libro sa dalawang seksyon. Isang awakening section, at isang sensing section. Habang nagbabasa si John ay lalong lumiliwanag ang kanyang tingin. Nakita ko. Kaya, posible rin ang innate aurores. Ang mga may innate aurores ay nakakaranas ng mas maayos na landas at higit na talento sa paglilinang ng kaluluwa. Ngunit, ayon sa aklat na Heavens Are Fair, kung sa tingin mo ay nasnob ka, gisingin ang sarili mong aurora at hamanin ang kalangitan. Kaya, ang tanong ay, likas ba ang aking isip, o may iba pa bang gumising dito? Isang paraan para malaman, ibinaba ni John ang libro at ipinikit ang kanyang mga mata, na pinagsama sa isang abstract na panloob sa mundo. Isang gintong apoy ang bumauha sa kanyang sentido, tila naramdaman niya ang lahat sa silid kahit wala ang kanyang mga mata. Ito ay halos bilang kung ano ang kahulugan na ito ay isang nakahihigit, na ginagawang lahat ng iba ay hindi na ginagamit. Gold. Ang pagkakaroon ng innate soul ay isa lamang sa 5 pagkakataon. Ngunit, isang innate aurora. Kahit sa 1 bilyon, maaaring wala kahit isa. Itong gintong liwanag na bumauha sa sentido ni John. Ito ang eksaktong marker ng sumikat na talento ng kaluluwa. Lalong hinigpitin ni John ang kanyang mga kamao. Ang kanyang katawan ay maaaring mahina at ang kanyang talento sa paglilinang ng enerhiya ay maaaring mahirap, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nakatayo sa itaas sa sarili nitong eroplano. Tila sa wakas ay mayroon na siyang kapital para tumayo sa mundong ito. Kabanata 16. Nang kumalma si John, natauhan siya. Ang isang gintong kulay sa aurora ng isang tao ay nagpapakita ng isang likas na isa, samantalang ang isang puting liwanag ay nagpapakita ng isang puwersahang nagising. Ang katotohanan na ang aurora ni John ay nagising na ay nagtatakbo na siya ay nagkaroon ng kanyang aurora bago pa man makarating sa akademya. Ngayong naisip na niya, iyon lang ang tanging paraan para makapasok siya sa academy. Dahil ang mortal world at martial world ay nagbahagi ng isang planeta, nagkaroon sila ng ilang maluwag na relasyon. Isa sa kanilang mga tradisyon ay ang pagsubok sa mga kusang kalahok na madala sa martial world. Nang walang suspense, lahat ay nabigo. Imposible lamang para sa isang mortal na ipanganak na may talento sa paglilinaw. Kaya, sa paglipas ng mga taon, ang tradisyon ay naging higit na formalidad kaysa anupaman. Sa katunayan, hindi maliit na bilang ng mga tao ang pinagtawanan ng mga taong kahit na nagmamalasakit sa patuloy na pagsisikap na magtagumpay sa pagsubok na ito ng talento. Sa bandang huli, ang mga itinuring na subukan ay minamalas. Iyon ay, hanggang sa kahit papaano ay nagawa ni John na basagin ang isang sunod-sunod na kabiguan na tumagal ng daan-daang taon. Nang maalala ang mga alaalang ito, hindi napigilan ni John na mapabuntong hininga, isang pambihirang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ayos ka lang ba, Clara? Pilit na umiling si John, sinusubukang iwaksi sa sarili ang gayong mga iniisip. Nang maalis ang kanyang pag-iisip, nakuha niyang muli ang kanyang focus. Sa lahat ng kanyang pananabik, nakalimutan ni John na nagsimula alang kung anong antas ng lakas ang naabot ng kanyang kaluluwa. Siya ay orihinal na ipinapalagay na siya ay nasa pinakamababang antas, ngunit iyon ay noong naalala niya na siya ay may katutubong kaluluwa. Ang pinakakaraniwang uri ng innate souls ay ang mga ipinanganak sa lower foundation stage. Sa 20% ng mga taong isisisi na may ganoong kaluluwa, mahigit 70% sa kanila ang isilang sa yugtong ito. Hindi sigurado si John kung kasama ba siya sa 70% na ito o hindi. Sa kasamaang palad, nahihirapan si John sa pagsukat ng kanyang antas. Hindi tulad ng foundation stage para sa paglilinang ng enerhiya na may napakalinaw at halatang paghahati ng mga linya, ang landas para sa paglilinang ng kaluluwa ay tila mas arbitraryo. Maaaring mahihinuha ko ang aking tunay na antas sa pamamagitan ng ibang paraan. Halimbawa, kung mayroong isang array na maaari lamang iguhit sa isang tiyak na antas ng lakas. Tumango si John sa sarili, this would theoretically be possible. Ang tanging isyo ay hindi pa alam ni John kung paano gumuhit ng anumang mga array. Parang sunod-sunod na sakit ng ulo.
Na parang hindi pa sapat na masama iyon. Kung mahirap makahanap ng mga pamamaraan ng paglilinang ng enerhiya, mas magiging mahirap na makahanap ng mga pamamaraan ng paglilinang ng kaluluwa. Paano pa ako mapapabuti mula ngayon? Sa wakas ay nahinuha ni John ang dahilan kung bakit naging mas madali sa kanya ang mabilis na pagbabasa, lumakas ang kanyang kaluluwa. Kung naintindihan niya ng tama, malamang dahil naubos niya ang sarili niya gamit ang speed reading technique dati. Pagkatapos matulog, natural na lumaki ang kanyang kaluluwa. Ito ay katulad ng konsepto sa bodyweight training, maliban sa kaluluwa. Ang magandang balita ay pinatunayan nito ang talento ni John. Ang masamang balita ay ang paggawa ng mga bagay sa ganitong paraan ay mas mabagal kaysa sa pagkakaroon ng isang tunay na pamamaraan. Nag-iwan ito sa kanya ng isa pang dilema. Nagsalubong ang kilay ni John. Patuloy siyang tumatakbo sa mga hadlang sa kalsada. Sandali lang, baka matayad ako ng array theory for the time being. Malakas ang aurora ko at mayroon akong array explanation hanggang sa 9th common grade, isang hakbang lang ang layo mula sa practitioner array alchemist ranks. Kung mamaster ko ang ilan sa mga arrays na ito, magkakaroon ako ng kaunting puhunan para ipagtanggol ang sarili ko at sabay-sabay kong mahihinuha kung anong antas ang aking kaluluwa. Ang mga grado sa pangalawang propesyon, kahit man lang sa Focus Academy, ay nahati sa Common Grade, Practitioner Grade, at sa wakas, Master Grade. Ang mga profesional sa Common Grade ay nakagawa ng angkop na mga table tasks, forma sayon at armas depende sa propesyon, syempre para sa mga mandirigmang foundational stage. Ang First Common Grade ay maaaring gumawa ng mga bagay para sa First Foundational Stage Warriors at iba pa. Kaya, nagtrabaho si John. Sa kasamaang palad, ang hindi niya alam ay ang kaluluwa ay hindi masyadong kaaya-aya sa labanan. Marami ang gumamit nito bilang pandagdag, ngunit hindi ito ang pangunahing pinagmumulan ng lakas ng labanan. Masyadong marupok ang kaluluwa. Ngunit, kahit na alam ito ni John, ano pang pagpipilian ang mayroon siya? Sa sandaling basahin niya ang kanyang unang libro sa mundo ng militar, napagpasyahan na ni John na maging isang walang hanggang perpektong eksperto na nag-practice ng lahat ng tatlong martial doctrine, katawan, kaluluwa at enerhiya. Sa orihinal, ang kanyang plano ay magsimula sa kumbensyonal na paraan ng enerhiya, dahil ang mga nagsasaka ng katawan at kaluluwa ay nasa mabibigat na minorya, kaya inamin niya na magiging makatotohanan lamang kung magsisimula siya sa enerhiya. Pero ngayon, iba na ang lahat. Hindi niya masimulan ang nakatutuwang planong ipinutok niya sa kanyang isipan. Iyon ay sinabi, si John ay hindi eksakto sa kawalan. Walang kamalay-malay, sa pamamagitan ng pagbabalewala sa landas ng paglilinang ng enerhiya sa ngayon, tinutulungan niya ang kanyang sarili. Upang maging perpektong martial artist, kailangan mong magsimula sa perpektong base. Ngunit, sa kasamaang palad, walang makakaya dahil sa pagguho ng talento na mararanasan ng isang may edad. Ang foundation stage ay tungkol sa paghahanda ng iyong katawan na tumanggap ng mas malalaking anyo ng enerhiya mula sa mas matataas na yugto ng paglilinang. Ngunit, dahil ang martial talent ay nabawasan habang ang mga tao ay tumatanda, karamihan ay napilitang magsimulang maglinang bago ang kanilang mga katawan ay ganap na nagmature. Ang resulta ay ang kanilang mga pundasyon ay hindi kasing matatag. Ito ang kapus-palad na trade-off para sa pagkakaroon ng mas mataas na martial talent sa panahon ng cultivation. Ang mga mula sa talagang malalaking sekta at akademya ay maaaring ayusin ang mga sira na pundasyong ito gamit ang mga kakaibang prutas at table tasks. Pareho silang magsisimulang magtanim ng maaga at ubusin ang mga prutas na ito upang mabawi ang kakulangan ng kanilang kabataang katawan. Ngunit, hinding-hindi sila magiging perpektong sarili na sana. Sabi nga, meron ding ibang grupo. Ang mga tunay na henyo ay naniniwala sa kanilang sarili. Pinipigilan nila ang kanilang mga kalooban, pinalalim ang kanilang pag-unawa sa mga pangalawang trabaho at paglilinaw, sinaliksik ang kanilang mga aura, at pinatalas ang kanilang pangunawa sa labanan ng hindi nililinang. Ang mga henyong ito ay hindi nagsimulang magtanim ng enerhiya hanggang sa sila ay 13 o mas matanda, ang ilan ay hindi pa hanggang sa maabot nila ang kanilang pinakamataas na antas ng pisikal na maturity sa 18.
Ang mga naghintay hanggang sa pagtanda ng kanilang mga katawan sa edad na 18 ay ang pinakadakilang mga henyo na iniaalok ng martial world. Habang ang lakas sa pagitan ng isang mortal na 5 taong gulang at isang mortal na 18 taong gulang ay maaaring mukhang balewala sa mga martial artist, ang mga mangmang lamang ang mag-iisip nito. Ang paglilinaw ay tungkol sa mga exponential na pagtaas batay sa iyong pundasyon, kahit na mas mahusay na pundasyon ay haantong sa napakalaking pagkakaiba ng lakas ng mga martial artist. Kung isasama mo ito sa mga espesyal na pangangatawan na isinilang ng mga henyong ito at masiglang nagtutulak sa mortal na katawan sa limitasyon, ang rurok ng mga pasyenteng henyo na ito ay hindi matatawaran sa normal. Si John ay hindi namamalayan na nakapasok sa isang kaharian na ang pinakamataas na antas ng mga henyo ng martial world ang makakaisip na subukang sumali. Ang problema, ang mga henyong iyon ay may mga hindi matitinag na sekta at angkan na sumusuporta sa kanila, habang si John ay maaari lamang umasa sa kanyang sarili. At doon naging pag-asa niya ang Array Alchemy. Hindi lamang ito magbibigay daan sa kanya upang mas mahusay na magalit ang kanyang mga kalooban dahil sa kanyang aurora, kikita rin ito sa kanya ng pera na kinakailangan niya upang pasiglahin ang kanyang katawan sa pinakamataas na anyo at mapunan ang kanyang mahinang mortal na pagpapalaki. Gaano kaakit-akit, para maabot ang pinakamahusay na pundasyon sa paglilinang ng enerhiya, kailangan ang pagtitiyaga, ngunit parang hindi ganoon din ang paglilinang ng kaluluwa at katawan. Kitang-kita sa mga mata ni John ang isang kislap na matakon niyang binilisan ang lahat ng librong ipinahiram sa kanya ni libro. Sa oras na siya ay natapos, ang dating maliwanag na asul sa kanyang silid ay naging madilim at hindi na niya makita hanggang sa ibabaw ng lawa. Sa puntong iyon, sigurado na si John. Naabot na ng kanyang kaluluwa ang peak of the foundation stage na isang bagay na magpapagulat sa mga elder ng Focus Academy sakaling malaman nila ang tungkol dito. Ngunit, sa kabila ng magandang balita, baka sa mukha niya ang pagsimangot. Kabanata 17. Damat, paano ko mapoprotektahan ang sarili ko sa mga arrays kung ang normal na oras para mag-set up ng isa ay lampas sa maraming oras para sa karamihan? Kinailangan lamang ni John ng isang araw para makaharap ang pangalawang dahilan kung bakit napakahina ng mga soul cultivator sa labanan. Walang uupo at hihintayin mong matapos ang pagguhit ng iyong mga array. Marami ang nangyari ng mga espesyal na materyales upang makumplito, lalo na ang mga malalaking sukat. Tulad ng para sa mga hindi nangyayari sa anumang mga materyales, sila ay palaging mas mahina kaysa sa mga maaaring itayo gamit ang mga ito. Ang masama pa nito, kahit na ang array ay hindi nangyayari ng mga materyales, hindi lang ito magiging mahina, ngunit hindi nito mababago ang katotohanang ang oras na ito ay magiging napakatagal pa rin para magamit sa labanan. Ito ay katawa-tawa. Sa tuwing iniisip kong may solusyon ako, may lalabas na bagong problema. Sino ang maghihintay para sa akin na mag-set up ng isang array sa panahon ng labanan? Maaari kong iset up ng maaga ang mga ito, ngunit humahantong iyon sa napakaraming variable. Dagdag pa, nawawala sila sa paglipas ng panahon. Ang akin ay maaaring tumagal kaysa sa karaniwan dahil sa aking likas na aurora, ngunit hindi pa rin ito magtatagal magpakailanman. Kung ako ay naubusan sa labanan, ito ay magiging kamatayan ko. Itong split minds, teknik na nakita ko ay maaaring makatulong, ngunit hindi ito nakakabawas ng oras ng sapat. Ngunit, sa pagkakataong ito, hindi hinayaan ni John na madismaya. Gumawa siya ng maraming bagay sa mundo ng mga tao, ito ang dahilan kung bakit alam ng mga pinuno ng haligi na hindi nila maaaring patayin siya ng lantaran nang hindi nagsimula ang pamilya ng digmaan. Ang hovering board, ang protective disc, ang cleansing peel. Ang lahat ay nilikha mula sa kanyang sariling paaralan ng pag-iisip. Kaya ngayon, kailangan na lang niyang gawin ulit. Hindi ito problema ng kakulangan ng impormasyon. Sa halip, sa pagkakataong ito, nasa kanya na ang lahat ng impormasyong kailangan niya, kailangan lang niyang humanap ng bagong paraan para manipulahin ito. Ito ay eksakto kung ano ang pinakamahusay na ginawa ni John. Talaga John. Susubukan mong lumikha ng isang bagong sangay sa isang paaralan ng pag-iisip na umiral sa milyon-milyong taon. Medyo matapang ka, sabi ni John sa sarili habang sumili sa kanyang mukha ang isang matingkad na ngiti.
Parang pinapagalitan niya ang sarili niya, pero iba ang kwento ng ngisi niya. Maaaring komplikado at abstract ang mga array, ngunit hindi hihigit sa isang computer program. Isa lamang itong komplikadong serye ng mga utos na isinusulat sa ibang medium kaysa sa nakasanayan ko. Tulad ng ilang code na mas mahusay kaysa sa iba, maaari kong muling gawin ang mga arrays na naisulat sa sobrang komplikadong wika at pasimplihin ito. Tulad ng pagsulat ng isang sanaysay na may lamang thesis, o pagsulat ng isang pangungusap, na may isang salita lamang. Ito ay parang katawa-tawa sa konteksto ng isang normal na wika. Ngunit, pagdating sa coding, nangyayari ito sa lahat ng oras. Ang isang walang karanasan at walang talentong coder ay maaaring tumagal ng 100 linya upang magsulat ay maaaring gawin sa 10 lamang ng isang tunay na piling tao. Pumikit si John sa pagmumuni-muni. Alam niyang magiging mahirap ito, at halatang hindi niya magagawa ito sa bawat array formation. Habang lumalakas ang kanyang aurora kasama ang kanyang kaluluwa, mas mabilis niyang nagagawang gumuhit ng mas komplikado. Ngunit, sa ngayon, kailangan niyang tumuon sa mas simpleng mga array upang matiyak ang bilis. Ang masamang balita ay ang ibig sabihin nito ay hindi makakapag-drawing si John ng mga arrays ng tier siyam na common grade sa kabila ng katotohanan na ang kanyang kaluluwa ay sapat na malakas para gawin ito. Pero, hindi niya kayang manalo sa bawat laban, tama. Lahat ay dumating na may give and take. Kung gusto ni John ang bilis ngayon, kailangan niyang magbigay ng lakas. Ito lang ang paraan para maprotektahan niya ang kanyang sarili. Upang maging mabubuhay sa labanan, kailangan kong madrawing ang array sa mata ng aking isip at ihagis ito sa mga fraction ng 1 segundo. Kung maaalala ko ang bilis little. Si Big Ava ang nagbabasa ng letigo niya, kailangan ko lang makapag-react sa ganyang bagay. Kung narinig ng iba ang iniisip ni John, iisipin nilang baliw siya. Hindi lang upper year student si Ava, isa siyang elite sa kanila. Upang asahan na magawa ang isang bagay bilang isang unang taon. Well, ito ay katawa-tawa. Gayunpaman, patuloy na gumugulo ang isip ni John. Nakakagulat, may iilan na maaari kong gawin ito, ngunit magsisimula tayo sa 3, isang defensive array, isang amplification array at isang hardening array. Tutuon ako sa kanilang mga bersyon ng tier isang common grade sa ngayon, pagkatapos ay gagawa ako ng paraan. Maglagay ng pundasyon, pagkatapos ay magtayo. Ito ang kung paano binuo ang pinakamahusay na code, mababaw ko ang kanilang paraan ng kakulangan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsasalansan sa kanila kung kinakailangan. Gamit ang defensive array, magkakaroon ako ng dagdag na depensa at magagawa kong humakbang sa hangin upang makatakas kung kinakailangan kung gagamitin ko ang mga ito na parang hagdan. Sa amplification array, mapapalaki ko ang aking bilis at lakas, ngunit dahil malimitahan iyon ng tibay ng aking katawan, kailangan kong gamitin ang hardening array para mabawasan ang stress sa aking mga buto at kalamnan. Naniniwala si John na ang trifecta ng tatlong ito ay magbibigay daan sa kanya ng flexibility na kailangan niya sa labanan. Ang unang ginawa ni John, bago pa man subukang gawing simple ang mga arrays, ay kumuha ng malalaking sheet ng papel at ilabas ang mga ito. Sinubukan niya ng maraming beses bago niya naperpekto ang mga pagbabago sa intensity at layunin sa bawat stroke. Mataas na ang araw sa langit nang matapos siya, at nakakapagtakang hindi siya pagod. Mukhang may dagdag na din ang nadagdagan kong lakas ng kaluluwa, nakangiting naisip ni John. May 3 malalaking papel na nakasabit sa kanyang mga dingding habang pinagmamasdan sila ni John. Sumili ang ngiti sa kanyang mukha habang kumikislap ang kanyang mga mata sa pagliliwanag. Bago niya gawin ang kanyang pinasimpleng array, isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni John habang may iniisip siyang iba. Mayroon lamang isang pagsubok sa martial world. Isa lamang na nagdidikta sa bawat at anumang bagay, lahat sa pamamagitan ng ganap na kapangyarihan o ganap na pakikiramay. Ito ang mantra ng Focus Academy at isang linya na nananatili kay John. Ang pag-alala ngayon habang siya ay nasa bingit ng paghawak ng lakas ng kanyang sarili ay tunay na nagsasabi. Kung ganoon, hahawakan ko ang mga bagay na gusto ko gamit ang sarili kong lakas, sabi ni John na may misteryosong kislap sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa madilim niyang bintana patungo sa gitnang haligi. Timpat siya.
Siya ba, si John Sachero, isang lalaking maghihintay sa ganoong bagay? Una, kukunin ko lahat ng pera mo. Pagkatapos, papasok ako sa iyong library sa limitasyon, dahil walang pasok, di ba? Tapos, papatayin ko iyong mga tinatawag na henyo. Babaligtarin ko ang paaralan mo at durugin ko ang sinumang humahadlang sa akin. Hinding-hindi akalain na si John ay isang bata na pinalaki sa mortal na mundo. Nagsalita siya tungkol sa pagpatay na para bang isa lang itong aksyon, ang pag-iisip na balang araw ay kailangan niyang gawin iyon ay hindi man lang siya nakagambala. Ang mga pader ng paaralang ito ay tila gustong gumuho sa paligid niya, ngunit oras lamang ang magsasabi kung sino ang dudurog kung sino. Para sa kanya, ang lugar na ito ay walang iba kundi isang stepping stone. Umuungol ang mga bintana habang pinupuno ang malamig na paglalagay ng silid. Parang demonyo ang tingin sa mga mata niya. Mabigat ang hangin at madilim ang kapaligiran. Tapos, nawala lahat. Muling sumili ang ngiti sa mukha ni John nang itinoon niya ang kanyang sarili pabalik sa kanyang mga hanay. Sa tingin ko ay gagawin ko ang bagong anyo ng Array Alchemy, speed arraying, sabi ni John na tumawa. Sa isang pitik ng kanyang pulso, sinimulan niyang punuin ang kanyang mga dingding ng mga kalkulasyon ng isang baliw. Kabanata 18. Lumabas si John sa kanyang silid dala ang kanyang mga klasikong pawis at tea. Tinundan siya ng pagpindot ng kanyang mga flip-flops habang naglalakad siya sa hallway. Madali niyang binaliwala ang mga kakaibang tingin na nakukuha niya. Sa pag-iisip pabalik sa mapa ng paaralan na kanyang kabisado, alam niya na ang Array Alchemy faction ay dapat nasa isang maliit na sulok sa gilid ng library ng Potianeva Pillar. Nakakatawa. Ang mga karaniwang Pillar faction ay may isang buong palapag sa kanilang sarili, marahil kahit na maraming palapag, ngunit nakakakuha sila ng isang maliit na sulok. Naglakad si John sa library upang hanapin ang karaniwang malaking desk at napakalaking itim na monitor. Habang lalakad na sana siya lagpasan niya ito, may isang kislap na nahadjep ng mata niya habang umiikot ang monitor. I was wondering if you are dead, you know, sabi ni Libro na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Ako, patay. Never? John Green? Plus ilang araw na lang? Miss na mo na ba ako? Ilang araw? Almost 3 weeks na. Siguradong wala ka na talaga. Nagsimula si John, 3 linggo. Nakatulog ba ako ng mas mahaba kaysa sa inaakala ko? Sino ang nakakaalam kung gaano katagal bago bumuti ang aking kaluluwa tulad nito? Iyon lang daw ang paliwanag. Kung hindi ito magtatagal ng ganoon katagal. Mabilis na nakabawi si John, siguro abala ako sa pag-iisip kung paano kumpletuhin ang hindi kumpletong teknik na ibinigay mo sa akin, isang misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ikaw. Interesting, mukhang minamaliit na naman kita, umiling si Libro. Dapat niyang ihinto ang pagbibigay ng anumang mga hangganan sa gayong halimaw. Siyempre, napagtanto niya na ang pamamaraan ay hindi kumpleto. Simpleng kaltas lang kung iisipin niya. Magugulat ka kung gaano ako kahusay ngayon, kaya ko pa ngang magbasa ng maraming libro ng sabay-sabay kung ikakalat ko ang aking kamalayan. Ipagkalat mo ang iyong kamalayan, tumingin si Libro kay John nang may pagkalito bago siya natanto ng biglaang, innate aurora, the sixth sense. Halimaw. Ito ang tanging paraan upang makakuha ng sixth sense ng maaga. Hindi rin siguro aware si John sa mga sinasabi niya. Karaniwan, lilito lamang ang sixth sense pagkatapos. Umiling si Libro, ni hindi gustong isipin ang tungkol dito. Pero napakawalang muwang pa rin ng binatang ito. Kung siya ay maglibot-libot na ipagmamalaki ang kanyang mga kakayahan ng labis, magkakaroon lamang ng 2 posibleng resulta. Alinman sa siya ay i-dismiss bilang isang baliw, o siya ay dissected tulad ng isang lab rat. Ang hindi alam ni Libro ay kung isa sa alang-alang ang pagkatao ni John, kahit na alam niya kung gaano kabihira ang kanyang mga kakayahan, malamang na ipagmamalaki pa niya ang mga ito. Bago pa man makapagsalita muli si Libro, kumaway na si John at tumalon sa ibabaw ng desk, tamad na maglakad-lakad dito. Habang naglalakad papunta sa kabilang sulok ng silid-aklatan, nakita ni Libro ang isang pinto na may mabahong karatula sa itaas nito na nagbabasa ng Array Alchemy Faction. Bahagya siyang kumatok at matiigang naghintay.
Ilang sandali pa, kaya nagpa siya si John na kumatok muli, ngunit bago pa niya magawa ay bumukas ang pinto. Lumitaw ang isang magulo na lalaki na nakasuot ng pagod na pulang damit ng matanda. Ang kanyang buhok ay mali-mali at nasunog na itim sa kanilang mga lugar, ngunit halos hindi mo matukoy ang mga nasunog na mula sa normal na kulay morena. Ang kanyang balbas ay napakalaki, ngunit kahit papaano ay hindi mahaba. Kasabay ng kanyang buhok, halos ang kanyang mukha ay nababalot sa isang globo ng sunog na buhok. Kung talagang nakatutok ka, masasabi mong mas bata siya kaysa sa tila. Ang kanyang disposisyon ay tulad ng isang lumang sira-sira sa kabila ng malamang na hindi gaanong mas matanda kaysa sa 30 taong gulang. Eli, tumangkad ka na. Akala ko nandito ka na. May kakaibang hitsura si John habang nakatingin sa lalaking inaakala niyang namumuno sa Array Alchemy faction, hindi, senior ako si John. Dumating ako para sumali. Sumali. Isang hindi makapaniwalang tingin ang dumaan sa mukha ng matanda. Halos wala pa siyang narinig na katawa-tawa. Pero, mabilis siyang nakabawi, 2 first years want to join. Ito ay dapat na isang pagpapala mula sa langit. Halika, halika. Matagal na akong nangyari ng tulong. Napakamot ng ulo si John bago sumunod sa matanda, mukhang mas maraming tulong ang Array Alchemist faction kaysa sa inaakala ko. Mga ad ng Pop Future. Ang loob ng paksayon ay isang gulong papel, mga tinte at mga punit na mahalaga. Ang silid ay halos doble ang laki ng kay John, ngunit para sa isang buong paksayon, ito ay tila kulang sa ningning. Sa sulok, natagpuan ni John ang isang payat na batang lalaki na namumulot ng mga buto sa mga lantang halaman at ibinaba ang mga ito sa isang ginawang basket. Hindi na kailangan pang hulaan ni John para malaman na ang binatang ito ay ang Eli na binanggit ng kakaibang elder. Nai-imagine na lang ni John kung paano siya nagawang guluhin ng huli para sa kukulit na batang ito nang magkasama sila sa isang kwarto. Pinunasan ni Eli ang pawis sa kanyang noo bago tumangala. Baka sa mukha niya ang pagtataka. Mukhang nabigla siya na may lalabas na tao dito. Mukhang hindi siya nalinlang na pumunta sa lugar na ito at talagang alam niya kung ano ang pinasok niya. Ngumiti si John. Anong kakaibang paksayon? Nandito ang estudyante, ngunit nakuha ng matanda ang pinto. Baka magustuhan ko dito. Nandito ako para tumulong sa anumang paraan na magagawa ko. Elder. Sorry senior? Hindi ako sigurado sa pangalan mo. Ikinaway ng matanda ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa kanyang mga tala, huwag mo akong tawaging elder. You can just call me Uncle Ale, yan ang tawag ni Eli sa akin. Magalang na ikinapit ni John ang kanyang mga kamay, ikinagagalak kitang makilala si Tito Ale. Lumingon si John kay Eli at nagunat ng kamay. Hello? Pwede mo akong tawaging John. Medyo nahihiyang nagunat ng kamay si Eli. Natarante siya nang mapagtontong niyang natatakpan ng tinte at katas ng kahalagahan ng kanyang palad, ngunit hindi ito pinansin ni John na yamakap siya bago maka-atres sa elite. Gumisi si John. Pareho tayong lalaki, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga maliliit na bagay. Napangiti si Eli nang nahihiyang. Kung hindi lang alam ni John, iisipin niyang si Eli ay isang babaeng nakabalat kayo. Ngunit, sa kanyang bagong natagpo ang sixth sense, natitiyak niyang hindi ito kagandahan. Pumalaklak si John. Hindi niya alintana na sobrang reserved ni Eli. Si John ay isang taong palaging kumikilos ayon sa kanyang unang instinct. Ginawa niya ang gusto niya, kinasusuklaman ang gusto niya at minahal niya ang idinidikta ng kanyang balakang. At least iyon ang gusto niyang isipin. Alinmang paraan, ang dalisay na disposisyon ni Eli ay lubos na nagustuhan niya. Marahil ay dahil ito sa malupit na katotohanang sinasampal siya ng academy na mula nang pumunta siya rito, ngunit nagustuhan niya ang ideya ng isang taong walang tukana. Oo, matatawag mo akong Eli. Napapikit si Eli. Though, nahihiya naman siya agad dahil ipinakilala na siya ni Uncle Ale. Tumawa si John, wala man lang pakialam. Tumingin si Uncle Ale kay John, nakakagulat na malinaw ang kanyang tingin sa sandaling iyon. Kung ikukumpara sa kanyang orihinal na Bumble ang sarili, ito ay isang kapansin-pansing kaibahan. Iniisip niya kung alam ba ng binatang ito ang ibig sabihin ng pagsali sa paksayo na ito.
Kabanata 11. Umiling si Tito Ale at ngumiti. Wala pa kaming masyadong miyembro, at wala kaming masyadong mayaalok. Pero, magiging pamilya tayo dito. Hindi ko kukonsentihin ang anumang kalokohan. Ito ay tumatagal ng mga taon ng pag-aaral upang magtagumpay dito. Magiging mabagal. Ngunit, kung nagsusumikap ka, makikita mo na walang ibang pangalawang hanap buhay na maihahambing. Kami ay mga tagapagtanggol, mga manggagamot, at mga manlalaban. Kami ay mga romantiko, mga demonyo, at mga Diyos. Walang paghahambing. Ang isang panday ay maaari lamang magpanday. Ang pinakamahusay na paggamit ng isang dalubhasa sa damo ay sa kanilang tsaa. Ang isang hayop na tamer ay gumugugol ng kanilang oras sa mga stall na puno ng tae. Walang hanap buhay na kasing halaga o kasing halaga ng atin. Tumangala si Tio Ale na may seryosong ekspresyon, halos para bang sasabihin kay John na sinadya niya ang bawat salitang sinabi niya. Nagulat siya nang wala siyang nakitang kawalang paniwala sa mga mata ni John. Dahil napagpasyahan ni John na gumawa ng isang bagay, syempre kailangan itong maging pinakamahusay. Hindi niya nakitang sobra-sobra ang mga salita ni Uncle Ale, kahit na naramdaman niya na ang matanda o sa halip ay medyo may edad na ang lalaki ay mas sira-sira kaysa sa inakala niya noong una. Ito ay hindi dahil sa determinasyon ni Uncle Ale, ngunit sa halip dahil ang kanyang pagpili ng mga salita ay parang, lipis na. Halos parang siya ay na-teleport mula sa 20 taon sa nakaraan at hindi pa masyadong nakakakuha ng wika ngayon. Si Tio Ale, na hindi alam ang tunay na iniisip ni John, ay nakaramdam ng labis na kasiyahan sa kanyang sarili habang siya ay nagpatuloy. Sabihin mo sa akin ang iyong karanasan para makita ko kung saan kita dapat simulan. Si Eli ay may kaunting pangunawa tungkol sa mga halaman dahil sa kanyang pamilya, kaya maaari na siyang ituring na kalahating first common level array alchemist. Ibig sabihin, nasa kanya ang lahat ng kinakailangang kaalaman para sa bahaging alchemy, ngunit hindi sa bahaging array. Bagamat ang kanyang kaalaman sa halaman ay lumalampas sa unang karaniwang antas, hindi niya natutugunan ang iba pang mga kinakailangan. Medyo nag-isip si John, nabasa at kabisado ko na ang bawat libro tungkol sa mga halaman at array sa paaralang ito. Kaya, ang aking kaalaman ay dapat sumaklaw hanggang sa ikalimang karaniwang antas ng array alchemy. Nagising ko na ang aurora ko at mabubuo ko na rin ang aurora flame ko. At marunong ako sa 3 first common level arrays. Ang aurora flame ay isang espesyal na konstruksyon ng aurora at maaaring ituring na ang pagpapakita ng enerhiya nito. Hindi tulad ng iba pang apoy, ang aurora flame ay walang anumang intrinsically offensive na katangian, at hindi rin ito mainit. Depende sa wielder, ang aurora flame ay magkakaroon ng maraming potensyal na kakayahan na tinatawag na characteristics. Sabi nga, ang isang universal na katangian ng aurora flame ay ang katangian ng pagpapagaling nito. Ang katangiang ito ang nagbigay daan sa mga array alchemist na pagsamasamahin at ayusin ang mga herbs ng walang issue. Bisitahin ang Novel Bean, Copper Meter para sa latest update. Tumangala si John mula sa kanyang pag-iisip upang makita si Uncle Ale at Eli na nakatingin sa kanya na parang isang uri ng zoo animal. Saang pamilya ka galing? Si Tio Ale ay nasa ilalim ng impresyon na si John ay isang karaniwang tao. Sinong maharlika mula sa isang prestihiyosong pamilya ang darating sa kanilang paksayon? Ngunit, mas madaling maniwala na si John ay mula sa ilang kilalang pamilya kaysa sa maniwala na kaya niyang gisingin ang kanyang aurora at aurora flame ng walang gabay. Ang gastos lamang na kinakailangan lamang ay magiging astronomical. Maging si Tio Ale ay bahagyang nabuksan ang kanyang aurora hanggang sa puntong ito. Ngumiti si John at walang sinabi. Sa halip, pinitik niya ang kanyang mga pulso, hinayaan ang 3 complex array na umikot sa tuktok ng kanyang mga kamay. Anong klaseng kalokohan ito? Sinusubukan mo bang paglaruan ang aking mga mata? Hindi ako kasing edad ng nakikita ko, alam mo. Hinailan ni Eli ang shirt ni John at bumulong, hindi ka dapat gumamit ng array plates para subukang lokohin si Tio Ale, John. Matalas ang mata niya. Mabilis na sinubukang tulungan ni Eli si John. Silang dalawa lang ang estudyante sa paksayo na ito at ayaw niyang mawala ng potensyal na kaibigan ng ganoon kabilis.
Alam niya ang ugali ng kanyang uncle at siguradong hindi papayag si Ale na patuloy na maglaro ng ganito si John. Array plates. Siyempre, gumagamit ka ng array plates, sabi ni Uncle Ale na naiinis, paano ka pa makakabuo ng mga arrays ng napakabilis? Kung gusto mong ipagmalaki ang iyong kayamanan, gawin ito sa ibang lugar. Tanggap ko lang yung mga seryoso sa pag-aaral. Biglang natauhan si John, naiintindihan ko. Sa halip na magsalita pa, inilagay ni John ang mga kamay sa harapan niya at kumislap ang mga mata nito ng may gintong liwanag. Ano? Innate Aurora, bulong ni Eli sa pagkabalisa. Isang komplikadong hanay ang nagsimulang mabuo sa harap ni John. Umikot ang mga ilaw habang pinupuno ng banayad na ugong ng enerhiya ng kaluluwa ang hangin. Ang mga linya ay lumapot at manipis. Tumawid sila at naghiwalay. Ang panimulang punto ng pagguhit ay tila nagmula sa 8 magkahiwalay na pinanggalingan, halos parang 8 isip ang nagtatrabaho sa pagtatapos ng array ng magkasama. Ito, ang split minds drawing technique. Is almost past 16, paano niya ginagawa ito? Isa pamamaraang ito, hindi bababa sa hindi ko kailangang tumayo ng maraming oras sa paggawa ng isang forma sayon. Maaari ko lamang isipin ang aking isip sa 8 paraan sa ngayon, ngunit sana ay marami pa akong magagawa sa palabas. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang huni at napuno ng nakamamatay na katahimikan sa silid. Bago makapagkomento ang sinuman, ang mga huni na tila nanggaling sa langit ay umalangaw-ngaw sa hanay. Ang hanay ay nagsimulang manginig sa kaligayahan, yumuko upang pasalamatan ang gumawa nito. Ito ang Perfection Realm. Hindi alam ni Tio Ale kung niloloko siya ng kanyang mga mata at tenga, pero parang bumabote siya ng 10 taon. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang maliwanag na hindi niya nakita sa loob ng mga dekada. Kapag ang isang array ay ganap na tumunog sa Heaven's Intent, tumunog ang mga kampana ng Realm of Perfection. Ito ay hindi ginawa sa array alchemy lamang, ito ay nangyari para sa bawat pangalawang trabaho kapag ang isang gawain ay kumpleto sa ganoong lawak. Bagamat isang chime lang ang natanggap ni John, at limitado lang ito sa ilang kilometro, ang katotohanan ginamit niya ang split mind technique at ang edad lang niya, sa katunayan, ay sapat na para mabigla ang sinuman. Sa labas ng silid, ang buong paaralan ay nag-vibrate sa tunog ng chime. Napatingin ang lahat, walang ideya kung saan ito nanggagaling. Tumangala si Patty Eneva mula sa kanyang mesa, baka sa kanyang mukha ang hindi makapaniwalang hitsura. Pinunasan ni Delia ang pawis sa kanyang noo habang panay ang hawak sa kanyang espada, sinusubukang maramdaman ang vibrations ng chime. Sino yun? Uwit. Nilampasan ni Madeline ang kanyang tiyuhin at sa monitor, pinagmamasdan ang kulay gintong mga mata ni John na may pag-uusisa. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mala-fairy features dahil walang makapagsasabi sa kanyang iniisip. Pumikit si libro at umiling, halimaw. Uwit. Para sa mga maikling sandali, ang buong academy ay tila tumigil sa pugiling. Ang lahat ay naliligo sa magandang tunog, iniisip kung sino ito ang nagtagumpay sa imposible. Uwit. Pumalik sa silid, mukhang masaya sina Tio Ale at Eli. Ito ang muling pagkabuhay ng ating pangkat. Tumayo si Tio Ale sa pagkabalisa. Bagaman hindi ka pa opisyal na kinikilala ng isang Array Alchemy Guild, ang iyong antas ng kadalubhasaan ay nasa pinakamataas na antas sa antas ng First Common Level. At malamang na underestimation iyon. Hindi napigilan ni Eli ang ngiti. For some reason, sobrang saya ang nararamdaman niya ngayon. Maya-maya lang ay kumalma ang dalawa ay nagsimulang magtanong si Tio Ale. Teka, kung magagawa mo iyan, bakit ka gagamit ng array plates? Tanong ni Uncle Ale, hindi magandang umasa sa mga ito alam mo. Napakamot ng ulo si John, hindi ako gumamit ng array plate. Pinasimple ko lang ang array para madrawing ko ito sa pinakamahabang oras. Hindi ko kayang bumili ng magandang cultivation technique sa ngayon, kaya gusto kong matuto ng array alchemy para protektahan ang sarili ko. Hindi mabibili ang hitsura sa mukha ni Uncle Ale. Umiling siya habang nanginginig ang mga labi sa mapait na ngiti. I guess totoo talaga. Hindi lahat ay ipinanganak na pantay-pantay. Kayong mga henyo ang magiging katapusan ko. Nagtaas ng kilay si John.
Pakiramdam niya ay hindi na siya kinakausap ni Tito Ale. Umiling si Uncle Ale, nakakahiya na sayangin ang napakagandang porma sayon, kahit ilang oras lang ang ginawa mo. Dito, inabot ni Tio Ale kay John ang isang porma sayon na plato. Nagtataka namang tumangala si John. Pagkatapos ay sumili ang ngisi sa kanyang mukha. Medyo malaki ang ibebenta nito, di ba Tio Ale? Baliktarin natin ang school. Tumingin si Tito Ale kay John na parang halimaw. Pero ngumiti din siya. Mukhang hindi nakakalimutan ng langit ang ating munting paksayon. Kabanata 20. Eve, kamusta? Isang maliit na kamay ang kumaway sa harap ng asul na mga mata ni Eva. Ha? Oh? Oy. Anong sinabi mo? Si Eva at isang batang babae na halos kaedad niya ay magkasamang nakaupo sa isang cafeteria table, nag-uusap sa isa't isa. Well, mukhang medyo matagal sa pakikipag-usap ang dalaga, pero parang absent-minded si Eva. Gayunpaman, kahit na sa ganoong estado, ang kanyang masikip na katad na kasuotan ay nagawang magnakaw ng ilang sulyap sa mga lalaki at maging sa ilang mga babae sa lugar. Binigyan ng dalaga ng kakaibang tingin si Eva. Kanina ka pa wala dito. Sinusubukan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa aking manual sa paglilinang. Iminumungkahi kong lumipat ka. Ang yugto ng pundasyon ay tungkol sa paghahanda ng iyong katawan upang mapanatili ang pag-agos ng enerhiya na kasama ng yugto ng pagbuo ng meridian, ngunit paano mo aasahang tatanggap ang aking malambot na katawan ng napakaraming dagdag na kalamnan? Hindi ba pwedeng maging martial artist ako at manatiling elegante at the same time? Parang walang pagsisisi ang mga martial gods sa nararamdaman ng mga babae. Humingi ako ng tulong kay Elder Lena at nagmungkahi siya ng pagbabago para sa akin. Ang kalamnan na nakuha mo ay hindi gaanong halata, ngunit ang trade-off ay ang paglampas sa ikatlo at ikaapat na layer ay mas mahirap. Alam mo na ang first layer ay bumubuo ng lakas at ang ikalawang ay tungkol sa pagbuo ng laman, kaya ang pamamaraan ng paglilinang na ito ay gumagastos sa mga iyon, at ang trade-off ay mas maraming oras na ginugol sa pagbuo ng iyong mga buto at utak. Maaari akong gumamit ng ilang dagdag na sa aking mga buto sa balakang, sinusubukan kong maging kasing hubog mo. Hoy! Nakikinig ka ba? Napagtanto ng batang babae, na nagsimulang muling gumalaw, na si Eva ay natulala muli. Ha? Oo, nakikinig ako. Paano kung maging malaki ang buto mo? Huwag kang maging katawa-tawa, ang pamamaraan ay tungkol sa pagtaas ng density ng buto at tibay. Nagbabago lang ang bagay na bumubuo ng buto, hindi ka pansing magbabago ang laki, banibiro ko ang balakang ko, mamantong hininga ang dalaga, may malaking bagay na sigurong nangyari para matuwa ka. Sabihin mo sa bestie mo, sino ang dapat kong bugbugin? Tumigil ka Tammy, wala namang ganyanan. Iniisip ko lang si Darius at ang mga kalokohan niya kamakailan. Darius Storm. Nabalitaan ko na may nakaka-provoke sa kanya. Ilang unang taon, kung tama ang pagkakaalala ko. Napabuntong hininga si Eve, galing siya sa isang pamilyang hindi ko pa naririnig sa totoo lang. John Sachero. Narinig mo na ba siya? Kung nandoon si John, natulala na siya. Matagal na niyang kinalimutan ang taong si Darius na ito at walang ideya na hinahanap siya ng huli. At hindi lamang iyon, tila ang balita ay kumalat na medyo malayo. Sachero. Wala sa mga Marshall family na pumapasok sa paaralang ito ang may kasamang family name na hindi ko akalain, nanlilisik ang mga mata ni Tammy sa pag-iisip, oh. Pero may narinig akong chismis noong isang araw. Isang chismis, paano kung? Naririnig ko na tinanggap ng akademya ang isang estudyante mula sa mundo ng mga tao, sabi ni Tammy sa pananahimik ng boses. Ang mundo ng mga tao. Iyon ay magpapaliwanag ng marami. So, totoo ang chismis. Well, sa tingin ko, nasa kanya ang lahat ng kakaibang teknolohiya hindi ko pa nakikita. Kahit isang kakaibang disk na huminto sa halos 50% ng aking lakas ng walang gasgas. 50%. Kulat na sabi ni Tammy. Bisitahin ang novelbean.com para sa mga update. Hindi pa iyon ang katapusan nito. The reason I think you're right ay dahil wala siyang cultivation whatsoever.
Kahit na ang mga mula sa pinakamahina sa mga pamilya ay nakatuntong man lang sa mas mababang baitang ng first foundation layer, ngunit hindi siya nagpakita ng mga senyales na kailanman ay nag-practice ng isang paraan ng paglilinaw. Grabe siyang berde. Upang makarating sa isang akademya na tulad nito na walang paglilinang, walang suporta, at walang ideya kung ano ang nangyayari. May death wish siya. Muntik nang isawsaw ng tulala ang kamay niya sa isa sa mga energy pond, kung hindi dahil sa akin, patay na siya, doble pa. Isang pahiwatig ng kakaibang liwanag ang kumislap sa mga tingin ni Tammy nang mabalitaan niya ang nangyari sa pond ni John. Talaga bang may taong napakatanga? Twice over. Siguradong nailigtas mo rin siya kay Darius, humajejek si Tammy, ang lamang mo. Hindi ko alam na mayroon kang bagay para sa mga karaniwang tao. Pinandilatan ni Ava ang kaibigan, stop it. Guwapo siya, sure. Pero maraming guwapo dito. Ang pagiging maganda ay hindi makakatulong sa iyo kapag nakahiga ka sa lupa, patay. Napaiwas ng tingin si Ava nang sabihin niya ito, parang sinusubukang isipin na guwapo ang mga lalaki. Pero, talagang gumuhit siya ng isang blanko. Buti na lang at mukhang hindi napansin ni Tammy. Humajejek si Tammy, nandyan ang malamig na pusong si Ava na kilala at mahal ko. 3 linggo na ang nakalipas at hindi ko na siya nakita. Hindi man lang sumipot ang tanggang iyon sa kahit anong klase niya at malapit na ang exam. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip niya. Hindi ito normal na paaralan. Kung kinasusuklaman ka ng mga guro sa Focus Academy, maaaring masira ang iyong buhay. Ito ay lalo na kung wala kang suporta. Isang ordinaryong tao lang na nangangahas na laktawan ang mga klase. Sinong guro ang tatanggap niyan? Isang seryosong tingin ang biglang sumilay sa mukha ni Tammy, biglang tumigil sa pagtawa na parang may naalala siya bigla. Malapit na ang tournament in a few months, you know Ava, are you going this time? Alam kong malakas ka para makapasok sa mga big sect na iyon, kailangan mong itigil ang pagpipigil sa sarili mo dahil sa kanya. Isang malungkot na tingin ang bumungad sa mukha ni Ava. Kapatid ko siya, hindi ko siya basta-basta makakalimutan, 4 years wag ka lang mamatay ng ganyan, Tammy. Alam mo ang aking kapatid na lalaki ay sapat na malakas para makapasok din sa mga malaking sekta. Sa katunayan, marami na siyang offer. Ngunit, pinili niyang manatili rito upang maperpekto ang kanyang mga kalooban sa isang bagong antas dahil sa lugar na iyon sa gitnang haligi. Alam kong hindi pa ako sapat para pumunta doon, ngunit, kailangan kong malaman kung ano ang nangyari, nanginginig ang luha sa mga mata ni Ava, nagbabantang mahulog, ngunit nilalabanan niya ito. Alamin ko. Tiningnan ni Tammy ang determinasyon sa mga mata ng kaibigan, ayoko lang na mawala ka ng maraming taon sa buhay mo. Promise me na hindi ka mag-3rd year dito. Ay pangako mo sa akin na sasali ka sa tournament at hayaang makita ng mga big sect na iyon na ikaw at ang kuya mo ay espesyal. Bumakas ang problema sa mukha ni Ava, alam niyang tama ang kaibigan. Ang mga tao ay namamatay sa martial world sa lahat ng oras, hindi lahat ay maaaring magkaroon ng maayos na libing. Hindi niya lang akalain na magiging isa din ang kapatid niya. Dati siyang nagniningning na ilaw sa kanilang pamilya, ngunit ngayon. Sige. Ipinapangako ko. Ito na ang huling taon na hahanapin ko. Sumili ang ngiti sa maliit na mukha ni Tammy. Ang kanyang asul na mga mata at blonde na buhok ay nagsalubong sa tuwa. Sige, punta tayo sa masasayang bagay. The Pillar family seniors are hosting a party for their juniors and of course you and I are invited. Ikaw dahil top rank ka at ako dahil halatang katawa-tawa ang ganda ko. Paano ka magkakaroon ng party kung wala ako? 1 linggo na at pinagbabawalan kitang magsuot ng leather. Pumunta tayo sa Bipik at tingnan ang kanilang mga damit. Baka makahanap tayo ng chongsam na babagay sa mga nakakatakot mong kurba, sabi ni Tammy sabay hila sa kaibigan. Umiling-iling si Ava sa sobrang galit, ngunit sa huli, napahajejek lang siya at hinayaan ang sarili na i-enjoy ang sandaling iyon.